Bumagal ang inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo nitong Pebrero. Pero ang presyo ng baboy pumapalo pa rin ng mahigit 400 pesos per kilo. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Kaitor. Mula sa 2.9% noong Enero, bumagal sa 2.1% ang inflation nitong Pebrero. Ang dahilan, ang mas mabagal na galaw ng presyo ng gulay kabilang ang kamatis, gayon din ang bigas. Nakaapekto rin daw kasi sa inflation ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price para sa mga imported premium rice na sinimulan din nitong nakaraang buwan. Sa kabilang banda, malaki pa rin ang ambag ng mataas na presyo ng karneng baboy. Umakyat daw sa 12.1% ang pork inflation mula sa 8.4% noong Enero. We expect for pork to have the same thing na pag nagkaroon siguro ng maximum suggested retail price, then for pork, it might lead to a deceleration or even a negative inflation. Sa palengking ito nga sa Mandaluyong City, hindi pa rin bababa sa 440 pesos ang kada kilo ng karneng baboy. Tumataas. Mataas po talaga. Yung iba talaga, talagang tipid po talaga sila kahit 100 lang. Okay na sa kanila. Ang ilang mamimili, iniiwasan na rin munang magbaboy. Hindi na po kaya talaga ng budget. Panay gulay na lang po kami. Sa huling datos ng Department of Agriculture, pumapalo pa rin sa 480 pesos ang presyo ng karneng baboy sa mga palengke sa Metro Manila. Pero yan na raw ang nakikita ng DA na pinakamataas na aabuti nito. Meron nang nakikita na mga pagbaba. Yung sa farm gate natin, tumaas yan to a level na 250, 260. Now we're seeing 220, 230, maximum siguro 214. Inaasahang magtutuloy-tuloy na raw ang pagbaba ng presyo ng karneng baboy, lalo't posibleng ipatupad na rin ng DA ang MSRP para rito simula March 10. Sabi raw ng DA sa Malacanang, maaaring maglaro yan sa 350 hanggang 380 pesos depende sa parte. Sa katapusan naman ng Marso, target maibaba ang MSRP para sa imported premium rice. Mula 49 pesos kada kilo, magiging 45 pesos na lang daw ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Kaitor, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.